Kung ikaw ang gugupitan ng tulad nito, sasama ba yung loob mo o magiging masaya ka ba? Siyempre, dapat maging masaya ka dahil kung ano yung gusto mong gupit, yun ang makakapagpasaya sa'yo. So, pantay bangs tayo. Kung tawagin ng iba ito ay gupit bao ng mga panahong 80s. Pero ngayon, marami nang katawagan sa gupit. At pwede na natin siyang tawagin na crop top or Edgar cut kapag pinapantay yung bangs. So, gawin natin ito na crop top and then naka-textured lang yung taas. Naka-fade ang gilid. Tanggalin na natin sa pamamagitan ng trimmer. Kaya pag nagustuhan mo yung ganitong gupit at pinanood mo hanggang dulo, abay, subukan mo na. Gumamit tayo dyan ng number 1 na clipper guard. Control lang yung suklay sa parting ibabaw kapag tayo naghahagod or nagbabawas. Number 1 ang ginamit ko dyan para kapag tayo ay nag-overcomb, wala na tayong babalikan. Kumbaga hindi na uli siya magbabaywang dahil yun na yung saktong nipis dito sa may parting itaas niya. Diba? Tsaka gagamit tayo ng shaver para maging mas makinis yung parting ilalim. Gamit tayo ng 0.5 na clipper guard para unti-unti nating ipi-blend or maging mas balanse yung pagkaka-fade nito. Mas mababa yung paghagod na gagawin natin syempre para hindi na masyadong mapataas yung pagkaka-fade nito. Kapag gumagamit tayo ng mas manipis na clipper guard, dapat mas mababa yung paghagod para maging mas balanse yung pag-blend nito. Zero close para mabura yung pinakang baseline niya. Ito yung mga simpleng technique kung paano ka makakagupit ng fade haircut, kaya hindi ka mahihirapan kapag gumamit ka ng baseline or guideline. Yun yung magiging basihan mo para hindi masyadong mapataas yung gupit na iyong ginagawa or yun yung magiging sukat ng gupit na iyong gagawin. And then overcomb yung mga sumubrang buhok. Pag na-overcomb na yan, okay na yan. Wala na tayong babalikan dyan. Maliban na lang kung may mga babawasin tayo ng mga sumubrang buhok na pa isa-isa, pwede naman na gamitan na lang ng gunting. Kapag ganon, kapag may mga dark spot, pwedeng gamitan ng thinning scissor. Depende na yan kung gaano kakapal or gaano lang yung karami yung buhok na pwede nating putulin. Then proceed tayo sa ibabaw, textured natin. Ang buhok niya sa ibabaw hindi naman masyadong mahaba. Maliliit na yung hibla kaya mukha siyang manipis. Kaya ang gagawin natin, yung parting makakapal lang, hanapin lang natin yung parting makapal at yun lang yung ating i-textured. And then linisin lang natin yung kantuhan ng noo dito bago ahitan. Basahin muna at linisin sa pamamagitan ng pag-aahit. Lagyan ng konting texturizing powder para mag-volume ng kaunti. Lalo na kung medyo manipis ang iyong buhok, dapat kailangan mo ng ganitong hair volume powder. Okay na? Okay na rin talaga yung ganitong mga gupit ngayon. Kaya kung naibigan mo or nagustuhan mo, abay magpagupit ka na lang ganito.